Magandang morning, happy Monday everyone. At ngayon po ay maulan na naman. Patuloy tayo na ingatan naman ng Diyos sapagkat usong-uso ang baha, ang ubot-sipon at ang pagkakasakit at kayo din ang dengue. Ang ating pong Diyos ang mag-ingat sa atin, manatili tayo malusog at may kalakasan. Okay, so paki-check nyo lang po sa atin pong gusto po nating i-monitor at gusto po nating i-improve ang ating pong sound system, ano po. Paumanhin po sa ating pong Google Meet. Okay, Sister Marical, sige po, go ahead. Good morning po sa ating lahat. Sa FB Elder malinaw po, pero dito sa ating Gmeet na nag-play ka ng music, wala po kami maintindihan. Ayan, opo, tinanggal ko naman ngayon yung mic. Mamaya po ay ano nyo rin po mag-ano po kayo ng feedback during the live telecast po natin, live streaming po natin para may-adjust po natin at kagabi po kasi paumanhin niyo po ay meron pong nagfi-feedback po kagabi. Ate Edith, sige po, go ahead. Okay, yung voice mo ngayon, Brother Marlon, clear. Hindi Ayun. kagaya kagabi. Yan, thank you, Pero thank you yun so nga po, much. yung sa Google Meet, wala talaga kanina. Putol-putol. Pero nag-ano po ako sa FB, clear naman yung music. Oh, ayan, so ang ano po natin ay kailangan natin ay ah, kailangan po natin ay yung ano niyo po, kailangan po namin yung inyong pong feedback para sa atin pong magandang telecast. Okay, so tayo po ay magsama-sama na unahin natin ang ating pong Diyos put God first and you will never be last. Atin pong simulan ng ating pong araw na tayo ay nagpupuls sa pamamagitan ng pag-aawitan at pananalangin at kayo din sa pag-aaral ng kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Yan, magandang morning po sa ating pong mga kamanggagawa sa mga Google Meet. Family, magandang morning po. Nasa inyo po ang pagkakataon para kayo ay mag-greet at mag-shout out. Yan, magandang umaga, Sister Ami, Sister Margan, at Ate Edith, magandang tanghali at kayo din sa aking sambahayan. Good morning po. Maulang Monday po sa ating Mm. lahat at ingat po ang lahat at purihin po natin ang ating Panginoon. Kahit po maulan ay nandirito pa Yes. rin po tayo na nagsama-sama upang makinig ng kanyang mga salita. God bless us all. Yan, thank you so much sa inyo pong pagbati. At walang pasok ngayon, nag-announce na walang pasok dahil sa matinding pagbuhos ng ulan, ano po. Kaya ang ating mga estudyante ay extended rest ang meron sila. Yan. Relax, relax muna sa ating mga estudyante at sama natin sa ating pong Google Meet, sa ating pong FB Live, yung ating pong morning devotional. Samantala, ating pong binabati ang ating pong mga naandito na sa FB Live. Ayan, nandiyan na po Sister Jennifer Casimo. Mapagpalang umaga po sa lahat. Hello po sa inyo at sa inyong pong buong family. May God bless you all, mga kapatid. At si Sister Per Reyes, happy God first morning po. At siyempre, nandiyan na si Sister Melda. Sabi niya, showers of blessing to all. Happy Sabbath. Happy God first morning, everyone. Every kissing is a blessing. Happy Monday to all FB Live and Google Meet. At gayon din naman ang God's Messages of Love. Yan, so abang-abang lang po, mayroon po tayong i-upload muli doon po sa ating pong YouTube channel at God Messages of Love Ministry po yon. At kung hindi pa po niyo nabibisita, pakipuntahan na po para madali niyo po itong matagpuan. Type niyo lang naman po ang unang video na in-upload, ang Morning Devotional, Mahal Ka ni Jesus, and right away makakapunta po kayo doon. Pindot lamang po yung mismong channel, kakapasok po kayo sa loob nun, at andun po yung mga videos na na-upload. Yung pong mga huling videos nun from the latter part of June up up until today, ay yun po yung mga compressed videos na po. Edited na po yun, pinaikli para sa mga taong nagmamadali. Ayan. So, pakitingnan lang po, mag-iwan lang ng like, at maaari po bang hilingan na kayo po ay mag-subscribe. Ano po?
at gayon din ipakipindot din ang ano po yung notification bell para kayo po ay updated sa atin pong mga i-update na i-upload na mga videos. Actually, may halos araw-araw po ay nag-upload po tayo ng video. Okay, thank you po. Pakisuportahan niyo po. At habang ginagawa niyo yan, ang kanawa ang blessing ng Panginoon ay sumayin niyo po. At yan din ay binabati tayo ni Tatay Ricardo at Nanay Lita Bacobe. Good morning po sa lahat. God bless us all. At hayaan nyo, natin naman din pong babatiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share ng video kahapon at kagabi po, sila Sister Rosemary Guillermo, si Manang Melda Gustilo, si Brother Jerome de Timas, Sister MG New Eda, Sister Gemeline Hilar, Sister Jeline Espiritu, Sister Arsenia Meriones, si Sir Raul de Castro at ang kapatid na Domingo Santiago Ligaya, Sister Joy Villarosa, ang ating kasamahan sa Hanap Buhay, Mimosa Enriquez, at si Sir Arman Bustarde sa Lamao, at kayo din sa ating kapatid na Rogin Pahares. Siyempre, binabati natin ang South Bataan District, sa pangunahan natin pong District Pastor, Pastor Reyes Capusa, at ganyan din po ang ating po kinabibilangang Area 3. Sa panguna naman po ng ating pong Area Coordinator, Pastor Michael Sarapia. At binabati natin ang ating mga kamag-anakan sa Diego Villacorte, Kiambao, Galasican at Santos Plano, Sister Melda. At gayon din ang ating mga kahanap buhay, mga katubig. Tayo po ay gumising na. At sumama po tayo sa ating pong pagma-morning devotional. At bago tayo maging abala, at maghanda sa ating pong flag ceremony. Okay, so atin doon pong binabati ang ating po mga sponsors and followers. May God bless you po. Thank you so much. At ang aking dalangin at nawa kayo ganun din ay tayo po ay magsama-sama sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa kanyang magandang balita ay till Jesus comes. Gawin po natin ito ng may buong kasigasigan at kasipagan at pagmamalasakit. Siyempre, special thanks kay Sister Jane R. Gumido sa ating pong kapatid sa Hillview Church. Sa kanya pong pagkakaloob ng tulong para sa ating pong Media Ministries Last Church Planting. Siyempre, hindi matatapos ang aking pasasalamat at ang aking pong apresiasyon sa nagkaloob sa atin po ng ating pong gagamitin sa ating Media Ministry na pamagitan ng ating pong laptop, si Sir Mitch West. Ayan, God bless you po, mga kapatid. Po? At gayon din ang ating pong mga sharers, ating pong pinapasalamatan ng masisipag nating sharers. Sila Sister Maylin Basaya, Sister Nora Arena, Sister Pereyes, Tita Lolet, Ate Sara Lim, Ate Tessie Alober, Sister Jennifer Casimo, Sister Rosemary Guillermo, Ate Juby Mikit-Pikit, Ate Seni Istalita, at gayon din po Sister Imelda Diego, at gayon din Sister Mary May Doliosa Espiritu. Marami po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nag-share din naman. Every kissing is a blessing. Kaya nga po lagyan ng ngiti ang ating mga labi at ating pupunuin ng pasasalamat at kaligayahan ang ating pong mga puso. Kapag tunay nga na happy is the people whose God is the Lord, tayo po ay tumanggap ng maagang blessing sa Panginoon sa pamagitan ng buhay na pautang. At yan pong buhay na yan, mga kapatid, ating pong pagpahalagahan. Napakaiksi lamang po ang ating pong itatagal sa mundo ito at napakatulin po ang panahon. Sa katunayan yan, nasa laylayan na naman tayo ng buwan ng Hulyo. Hindi ko pa nakakalimutan nung aking batiin kayo ng happy July, po. At ngayon ay papunta na tayo sa August. Kaya nga po tama po ang sabi, dadaan lamang tayo sa mundong ito. Kaya nga, kung ganun kaigli ang buhay, wag natin sayangin sa pagmumukmok, sa galit, hinanakit, at sa sama ng loob, po. Kundi gamitin po natin ito sa kapaki-pakinabang na paraan at tayo po ay mamuhay na may kaligayahan at may kapayapaan sa ating pong Panginoon at gayon din sa ating relasyon sa ating pong kapwa-tao. Okay, atin po binabati ang mga nasa Google Meet na hindi ko po nabati kanina. Magandang morning, Sister Nora. At gayon din po ay kay Sister Raquel. Good morning, happy Monday. Magandang umaga po sa mga pamilya naka-tune in po dito sa Google Meet. Happy Monday po. Happy morning devotional po sa lahat.
Ayan, maraming salamat sa inyo pong again din kay Sister Ate Sara Lim. Ayan, good morning Ate Sara. Happy Monday. Morning po. Good morning, happy Monday, happy morning devotional. God bless us all. And thank you so much sa inyong pong pagbati. Gayun din, binabati po natin yung mga nasa FB Live, sila Ate Mary, ano po, God first morning sa lahat. God bless po sa lahat. God bless our devotional. At gayun din si Ate Rita Hornal. Sabi niya, may the power of God be with us today. Good morning po sa atin lahat. Good morning. At gayun din kay Nanay Eva at Tatay Mantukanyo, siyempre kasama dyan. Good morning po sa lahat. God bless us all. At gayun din ay si Ate Wilna Rolye, happy God first morning po sa lahat. Ayan, sabi ni Sister Imelda, loud and clear. Thanks, God bless po. Opo, ano naman po, akin po kayong pinakikisuyuan na comment lang po kung ang ating pong sound ay nagkakaroon po ng pagbabago no po dun sa FB Live. At sa nasa Google Meet po, paumanhin ko at hindi namin matrace ngayon during live telecast yung dahilan kung bakit sa music ay wala tayong sound. Samantalang nung dati naman ay meron po tayo. Pero asahan niyo po na gagawin po natin ng solusyon sa pamamagitan po ng tulong ni Brother Kyle. At syempre sa Panginoon natin pong mahal na Diyos. Time check! 5:54 in the morning. Kaya nga po tayo po ay gumising-gising na, bumangon-bangon na, at halina po kayo. Tayo po ay mag-morning devotional na. Isama ang buong family, wala pong maiiwan, lahat po sila ay kasama. At tayo po ay magtungo sa altar ng Panginoon. At sa ilalim ng bandera natin, Prinsipe Manuel, ay tayo po ay nagkakaisang nagsasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. God loves the family. Kaya nga po pagmalasakitan natin ang ating buong pamilya, ang itinataguyod na pamilya po dito sa lupang ito rin ang pamilyang iakyat sa sangkalangitan. Kaya nga po, dito pa lamang, nagtitrain po tayo na masayang nagtitipon, nagpapasalamat at sumasamba sa ating pong mahal na Diyos. Okay, so bago po lahat, tayo po muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, handa na po kami bilang iyong mga anak na tinawagan na kung saan kami po'y makikinig ng iyong salita. Amin pong minsan pang inaanyayahan ang banal niyong Espiritu na kung saan ay pagkalooban nawa kami ng karunungan na gagaling kalangitan upang mga espiritual na bagay ay gawing malinaw sa amin ng banal niyong Espiritu. Awa o Diyos, kami po ay magkahandaang makinig, tanggapin ang mensahe at ikabuhay po ito. At nawa ito po ay masumpungan na bumabago na amin pong buhay at kami po ay nabe-bless pamagitan ng inyong mga salita. Ang salita niyo, ang katotohanan niyo, ang siyang magpalaya sa amin. Ang salita niyong katotohanan, ang siyang bumanal sa amin, O Diyos. Nawa ang inyong mga anghel ang italaga upang kami po ay mabantayan at maingatan na wag po kami mapasok ng tukso at makayari po kami at aming masasabi. Tunay nga na amin pong nakatagpo kayo at naranasan namin isang malalim na pagkakilala at isang pakikipagdiig sa iyo, Diyos, ang amin pong naging karanasan. Nawa, ang pagpapala ay gawad niyo kompleto, kompleto at umapaw na blessing, na maagang blessing ang matanggap ng bawat isa. Lahat po ito, Diyos, amin ang tinanggap at kasabay ng kapatawarang iginawad niyo, alang-alang po sa matamis at dakilang pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen and Amen. Okay, so hayaan niyo po natin pong i-share sa screen ang ating pong babasahin ngayong umaga. No po? Ito po ay may pamagat na ang mas higit na nakatataas na kapangyarihan ng Diyos. Okay. So, Hulyo 21. Okay, ito po ang nilalaman ng ating pong babasahin. Ang sabi po ng Exodus chapter 7 verse 2, sasabihin mo ang lahat ng iniutos ko sa iyo at sasabihin ni Aaron na iyong kapatid kay Paraon na palabasin ang mga anak ni Israel sa kanyang lupain. Okay, ito po ay pagpapatuloy ng atin pong pag-aaral po sa buhay ni Moses at sa paraan na kung saan ay ginamit na makapangyarihang saksi ito pong magkapatid. At makikita po natin dito po sa aklat na ito
na kung saan ay ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang gumawa upang sa gayon ay mapalaya ang bansang Israel. Okay, so ito po yung pagpapatuloy. Kung kahapon, atin pong natutunan yung pangako ng Diyos na at dadalawin kayo at bibisitahin kayo ng Diyos at dadalhin kayo sa lupang ipinangako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Ngayon naman ay atin pong ipagpatuloy na po. Okay, ito po ang laman. Inutusan ng Panginoon si Moises na pumuntang muli sa mga anak ng Israel at ulitin ang pangako ng pagliligtas na may panibagong katiyakan ng banal na pabor. Si Moises ay yumaon ayon sa inutos sa kanya, ngunit ang bayan ay wala sa mood na tanggapin siya. Ang kanilang mga puso ay puno ng kapaitan. Ang hagupit ay tumutunog pa rin sa kanilang mga tainga. Ang sigaw ng dalamhati at pagkabalisa ay nilunod ang lahat ng iba pang mga tunog at hindi sila nakinig. Kasi para po tayo makarelate, atin pong alalahanin na kung saan ay dinoble ang pasanin nito pong mga Israelita. Ano po, matatandaan nyo yung pamagatay dobleng pagkaalipin. Ano po, nung sabihin ng lingkod ng Diyos na si Moises na let my people go. Sabi ganon ay dinoble po ang mga pasanin, yung mga gawain po ng mga Israelita. Kaya nga, dahilan dyan, ay sila'y hindi tinanggap nito pong mga Israelita. Sapagkat ano pong sabi? Bingi ang kanilang tenga sapagkat ang kanila pong mga damdamin ay puno ng kapaitan at kahirapan dahil sa dinanas po nila na higit na pagpaparusa nito pong mga taga-Ehipsyo. Okay? Pero ang maganda dito, mga kapatid, alam nyo, napakahalaga po na yung pong mga pangako ng Diyos inuulit. Kaya kung kayo po'y nakakasama sa amin pong 777 prayer at yan po ang aming pong imbitasyon sa inyo mga kapatid, Hindi, wag lamang po yung morning devotion na lang inyo pong tangkilikin. Pero maigi po, sumama rin po kayo sa atin pong mga leksyon at refleksyon. Yan, sa tuwing gabi po yan, ang wala lang ay Miyerkules at Biyernes at kay din ang Sabado ng gabi. Pero yung po mga natitirang araw na itirang gabi ay meron po tayo maliban na meron pong emergency. Ano po. Napakaigi po yung pong ipinapaalala sa atin ng Diyos, yung pong kanyang mga nagawa. At the same time ay yung pong kanyang sasabi na ito ang aking gagawin sa inyo. Bakit? Sapagkat tayo po'y dinadagdagan ng tiwala sa Diyos, sapagkat yung pong mga nakaraan na ginawa niya kapag naalala natin, o nga yung pong mga bigat na problema nasolusyonan natin. At hindi tayo pinabayaan ng Diyos. So ito pong aking dinadanas ay akin naman ding maipagkakatiwala sa Diyos. So ganun po ang nangyari dito po sa istorya na atin pong binabasa na po. At ito po ang isa sa ating maring replikan. Kapagka dumating sa atin ang mabigat na mga problema at alalahanin, minsan nagiging kagaya rin po tayo nito o may kadalasan na kung saan ay hindi natin mapakinggan ang tinig ng Panginoon. Na kung saan ang lagi na lamang laman ng ating pong puso, ay nasaktan ako nahirapan ako mabigat yung aking pinagdadaanan So medyo inaalog ako Yan. So hindi natin napakikinggan ang tinig niya na nagsasalita ng tulong sa atin. No, magkaminsan o may kadalasan ganyan po ang nangyayari. Ano po? Kung ating titingnan, napakalakas ng tinig ng Panginoon, pinakikita na sa atin, malinaw na, pero dahilan sa okupado ang ating damdamin sa pagpapakiramdam ng ating pong mga dinaranas ay hindi na natin napansin na yung sagot pala nandiyan na at hindi lang natin ito nakikita at hindi natin naririnig. Kagaya po nito, mga kapatid, yung pong bahayang Israel, muling sinabi sa kanila, kayo ililigtas ng ating pong mahal na Diyos. Ngunit ang kanilang pong point of focus, mga namal ko, iyon pong kanilang dinadanas. Kaya nga anong ginawa? Iniyuko ni Moises ang kanyang ulo sa kahihiyan at pagkabigo. At muli ang tinig ng Diyos ay narinig niya. Pumasok ka, magsalita ka kay Paraon na hari ng Ehipsyo, na palayain niya ang manak ni Israel na kanyang lupain.
ipinalam sa kanya na ang monarko ay hindi magbibigay ng kanyang pagsang-ayon hanggang sa ipatong ng Diyos ang kanyang kamay sa paghatol sa Ehipto at ilabas ang Israel sa pamagitan ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Ano po nangyari? Right away, sumunod ito pong si Moses at sinabi sa mga Israelita. Gaya nga ng nabanggit natin, ay hindi siya inintindi. Ano po? Sapagat abala nga sa kanilang mga, ika nga, naghihimas-himas pa ng sakit na kanilang dinanas. Po. Ngayon, ang maganda rito, mga kapatid, kung atin pong re-replikan ito, alam nyo, sa buhay natin ito, marami tayong disappointments. Hindi po maialis yan, Marami tayong mga rejections po. Marami tayong nagiging karanasan na hindi ka nais-nais po. At minsan nai-stress tayo, nadi-depress tayo. Kagaya po nito, yung pong kay Moises na ito, sabi niya, kahihiyan at pagkabigo. Ngayon, ang kagandahan, yun pong pagko-comfort ng Diyos nandun, agad-agad yung encouragement ng Diyos at yung empowerment sa Kanya ay kanyang naranasan. Ano pong sinasabi sa atin? Mga kapatid ko, kung ito'y ginawa kay Moises, ikaw hindi po naiiba. Ikaw din ay mahal ng Diyos at ikaw din ay kanyang tinatawagan. At ikaw din ay ninanais niya na gawin sa iyo ang ginawa niya kay Moises. Ang tanong lang, may kahandaan ba tayo na tanggapin ang nais na gawin ng Diyos? Kasi maalala natin na tayo po'y binigyan ng kalayaang pumili. Hindi tayo po pwedeng sakalin ng Diyos upang tayo po ay sumunod sa Kanya. Ang kailangan natin, mga kapatid ko, yung bukas palad, taos puso at kusang loob. Natin pong pahihintulutan ng Diyos na gawin ang nararapat niyang gawin. Okay, ano po nangyari? Ipinakita niya sa kanila sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Moises nang may likha ng langit at lupa ay ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Higit sa lahat ng mga Diyos na ang kanyang lakas ay higit na makapangyarihan kaysa sa pinakamalakas na makapangyarihan sa lahat na ay maaaring ilabas ang kanyang mga tao ng may mataas na kamay at may nakaunat na bisig. Opo, yun po yung pag-uulit na kung saan ito pong lingkod ng Diyos na si Moises ay gagamitin bilang isang kasangkapan upang makita ng Israelita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang basta-basta kapangyarihan, ang mas higit, mas nakahihigit na kapangyarihan ng Diyos. No po, ito pong kanyang lingkod na si Moises. Ang ganda nito, mga kapatid ko, kasi tayo rin in our own way ay maaaring gamitin ng Diyos upang sa gayon, yung atin pong mga kapwa-tao na nasa pagkaalipin din naman, na kagaya natin ng pinakawalan ng Diyos, pag-aalipin mula sa itsyong meron tayo, ay tayo po'y gagamitin na makapangyarihan saksi upang dalhin ang kapangyarihan ng Diyos sa atin pong kapwa-tao. Kaya nga, mga minamahal, po, hayaan lang natin nawa na tayo po ay maging instrumento na gagamitin ng ating pong mahal na Diyos sa ikabubuti ng ating kapwa-tao. Okay, so atin pong ipagpatuloy. Ano po? Ang sabi pa dito sa ating pong pagbasa, masunurin sa utos ng Diyos, muling pumasok sina Moises at Aaron sa maharlikang bulwagan ng hari ng Ehipsyo. Alam nyo, mga kapatid, habang binabasa ko, sinasamahan ko ng imagination. No? Despite all the disappointments, yun pong kanyang nararamdaman kanina, yung pong kanyang parang tila nanghihina na, na may kahihiyan at may pagkabigo. Pero narito, magkapatid, po, at muli ay susubok na pumunta doon po sa paraon. Dahilan bakit? Dahilan sa utos ng Diyos. Alam nyo, ang emosyon po na yon, nakalang nararamdaman yung pagkalungkot na yun, ano po yun damdamin yun . Natural po natin yung nararamdaman. Actually, pati yung takot, natural nating nararamdaman. Ang magiging problema kung tayo po'y kainin nung takot at yung pong kalungkutan at pagkabigo. Po, yung hindi ka na ba makagalaw, yung wala ka nang masalita, yung hindi ka na makakilos. Yan po ang nagiging problema. Kaya nga po diyan papasok
yung salita ng ating pong Diyos, yung encouragement niya, yung empowerment niya sa kanyang mga lingkod. Kaya nga, kanilang pinaglabanan yung kanilang nararamdaman at nagtiwala sa Diyos na nagsalita sa kanila. No po? At muli, heto po ang magkapatid. At nagtungo na naman doon po sa kaharian, no po, nung bulwagan ng hari ng Ehipsyo. Okay, ang sabi doon, doon na paligiran ng napakalaki at mayamang mga ligi, ang karelegaan ng masaganang mga taping at mga palambuting pilak at ginto at mga hiyas. Sa harap ng monarko ng pinakamapangyarihang kaharian noon, ay nakatayo ang dalawang lalaking ito. Sino po yon? Si Moises at si Aaron. Ano po, no? Isa na may hawak ng tungkod sa kanyang kamay, muling dumating upang ihatid ang kanilang kahilingan na palayain niya ang kanilang mga tao. Ang hari ay humingi ng isang himala. Si Moises at Aaron ang dati ng utusan ng Diyos kung paano kumilos kung sakaling isang kahilingan ay dapat gawin, at ngayon ay kinuha ni Aaron ng tungkod at inihagi sa harap ng hari. Ito ay naging isang ahas. Pinatawag ng hari ang kanyang mga pantas at mga mangkukulam na ang utos ay ibinagsak ng bawat isa ang kanyang tungkod at sila ay naging mga ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang kanilang mga tungkod. Alam niyo, nakakagulat, ano? Naalala ko si David. Kasi sa harap ng makapangyarihang hari sa lahat ng mga bansa, no po, ang bitbit lang nila tungkod. Naalala ko si David, no po, nung kanyang harapin si Goliath, ang sabi niya, lumalapit ka sa akin na dala ang iyong kalasagat, ang iyong sibat, at ang iyong tabak. Ako'y lumalapit sa iyo, dala ang aking pananampalataya sa aking Diyos, na ikaw ay kanyang ibibigay sa akin. No po, ganun po dapat, ano, yung atin pong lakas ng loob. Kasi if God is with you, who is against you? Ang sabi po ng Romans, ano po, kung ang Diyos ay kasama mo, sino ang laban sa iyo? Yan po dapat mga kapatid ang lakas ng loob na meron ng isang mananampalataya. Hindi yung kapagka dumating ang isang mabigat na pagsubok, bye-bye muna Panginoon, hiwalay muna tayo ng landas. Hinayaan mong maramdaman ko 'to, diyan ka muna. Wag naman po sanang gano'n mga kapatid, ano. Kundi bagkus kapagka meron tayong dinaranas na mga malalaking pagsubok kagaya po nito, yung karanasan po ng magkapatid, ay mas lalo nating pagtiwalaan ng Diyos na tayo ay kanyang mapalakas, na tayo ay kanyang magbigyang katapangan, na magpatuloy na lumakad, pasulong at paakyat. Mga minamahal ko, no? Kasi tandaan natin ang ating destinasyon makalangit. Kaya nga wala namang maging hadlang sa ating mga paghakbang palangit. Okay. So yun po ang nangyari. No po? Nagbigay ng himala ang Diyos, nagbigay din ng isang tila himala. Pansinin niyo po yung salita, tila himala. Kasi bakit? Ito po yung naka-highlight. Hindi talaga ginawa ng mga salamangkero na maging ahas ang kanilang mga tungkod. Ngunit sa pamagitan ng mahika, sa tulong ng dakilang manlilinlang, ginawa silang parang mga ahas upang huwad ang gawain ng Diyos. Sa gayon ipinakita ang gawain ng Diyos na nakahigit sa kapangyarihan ni Satanas. Paano pong nangyari? Nilamon ng ahas, ng tungkod na naging ahas na ni Moises at ni Aaron, yun pong mga tila naging ahas na tungkod nito pong mga salamangkero. Anong sinasabi sa atin? Tama ang ating pong titulo. Ang mas nakahigit na kapangyarihan ng Diyos, yan po ang ating nasaksihan. Kaya nga, kaibigan ko at kapatid, bagaman tayo po ay parang tila baga nasa kamay nito pong Satanas at parang tila tayo po ay pinahihirapan, tandaan po natin, ang ating pong Diyos ay higit na mas makapangyarihan. Kahit sa anong makapangyarihan sasabihin dito po sa mundong ito at sa buong sansinukob. Yan ang Diyos na nagsabi sa iyo na I will be with you always until the end of times. Kaya nga po ang tanong, bakit kailangan kang mabalisa? Bakit kailangan kang panghinaan ng loob? Bakit kailangan na ikaw ay manghina't manlupaypay? Bakit kailangan ikaw ay matakot? Ikaw ay kasama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan. Amen and amen. Napakaganda ng ating pong aral na matututunan dito po sa ating pong babasahin. Ano?
At ngayon ay atin pong dalhin ang atin pong, pagtitipon sa pagse-share. Ano po ang ating pong refleksyon sa ating pong mga napag-aralan ngayon? Ano po ang mga natatanging aral na atin pong natutunan ngayon, yung pong mga practical lessons in life na hindi maitatagwa na talaga ang atin pong pupuwedeng magamit sa ating pong pang-araw-araw na buhay na ito. Okay, bigyan natin ng panahon si Sister Imelda sa kanyang pagtataas ng kamay. Go ahead. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Makikita po natin dito ang Panginoon ay laging sumasa atin kung tayo lamang po ay magiging masunurin at magiging mabuting tapat na katiwala sa bawat oras. Makita po natin dito si Moises at si Aaron. Sila po ay tinulungan ng Panginoon at sila po ay laging dumudulog sa Panginoon at sumasangguni sa kanilang mga gawain. Walang iniwan yun na sa tayo rin sa panahon ngayon. Yung kagaya na lang po yung nangyari po sa atin na kapag tayo po'y nanghihingi ng patnubay sa Panginoon, tayo po ay kanyang gagabayan at ingatan. Kagaya na lang po ng naranasan natin kahapon, di ba po nung bumagyo nung Sabado, nasapak po yung puno ng simbahan. Magpasalamat po tayo na wala pong tao o walang simba, talagang God is good all the time. Tas nung kinabukasan po, 'di ba po, nanawagan si Tita Lita na atin pong pagtulong-tulungan 'yon. Talagang napakabuti po ng Panginoon kung tayo po'y magiging masunurin at tapat na katiwala sa bawat oras na ang Panginoon ay tayo'y nagtitiwala at nanghahawakan nananampalataya. Ang Panginoon ang siyang tutulong sa ating mga dinaranas na mga karanasan, pagsubok. Makikita mo ang pagpapala niya ay sumasagana. Nakita po natin yon na talagang napakabuti ng Panginoon. Umulan, umaraw, nung kahapon na tayo po'y nagtatabas, natapos po tayo na tayo'y kanyang ginabayan, ingatan. Tapos nung pag-uwi po natin, nakita natin po yung blessing na napakarami na nagamit po sa media ministry upang tayo po'y ngayon ay nagkakakitaan ngayon sa media ministry. Tapos yung naranasan din po namin nung last Friday sa aking tiyahin na talagang napakabuti ng Panginoon kapag siya ang inuna mo, talagang pagpapala niya ay sumasagana. Nung nagkaroon po kami ng nung una po nag-aalangan ako na wag manalangin, pero ang sinabi ko, mas uunahin ko manalangin sa morning devotional bago ako umalis upang may guide ako ng Panginoon. Talagang nakita niyo dito na ang Panginoon hindi kanya pababayaan, hindi kanya kalilimutan. Ang biyaya niya ay talagang sumasagana. Nakakuha po kami ng tulong pinansyal sa ano po niyan, sa AKAP 10,000 at sa One Bataan 4,000. Napakabuti ng Panginoon sa aking tiyahin dahil sa kabila ng mga karanasan, pagsubok na kanyang nararanasan, hindi siya pinapabayaan ng Panginoon. Ang lahat ng kanyang pangangailangan, ito'y kanyang tinutustusan. Kaya manatili po tayong tapat ng hahawakan sa kabila ng ating mga nararanasan sa buhay. Meron pong pong uli na ang Panginoon ang siyang gagabay sa atin. Makikita niyo po napakadali lamang kapag ikaw ay nananatili sa Panginoon sa mga karanasang ito. Makikita niyo po kung gaano siya kabuti. Kaya purihin po ang Panginoon sa umagang ito sa kanyang kabutihan, sa mga biyaya, pagpapalang ating nakakamtan. Naway patuloy po pagpalain ng mga taong tumutulong sa atin upang maging pagpapala rin naman po sila sa iba. Happy God first morning po sa ating lahat. Shower of blessing to all. And And amen. Thank you so much, Sister Imelda, no? Alam niyo, ano po, yan nga ang sinasabi natin, ano? God is always in control. Ano po, at wag po lang tayong, wag po tayong kagaya ng Israelita na kapag ka may dumating na mga ganitong kagimpal-gimpal na karanasan, ay parang tila naging bulag at bingi na sa panawagan ng ating pong mahal na Diyos. Ganun po kasi nangyari. Yan, 'di ba, bumalik si Moises do'n, sinabi ang, sabi ng Panginoon at parang tila nawalan ng interes yung mga Israelita. Nangyayari po ito sa atin, mga kapatid, kapagka puno tayo ng mga, karanasan na hindi magaganda at, nawa matutunan po natin ang aral na itinuturo ng ating pong aralin ngayon. Opo, magtiwala pa rin sa Panginoon at lumakad na may katapangan sa Kanya. Magpatuloy kahit anuman ang mga balakid sa daan. Okay, Ate Edith, sige po, go ahead. good morning po ulit sa lahat. Happy Monday po. Ang tayo po ay parating sumunod sana sa ating Panginoon. Unahin natin ang pananalangin at huwag po tayong mag-alinlangan kapag ang ating ipinapanalangin is hindi basta-basta nasasagot. Kaya, wag yung katigasan kasi ng ulo natin, Brother Marlon, na
kailangan pa bang kumbaga yung ginawa ni Moises, yung tinapon niya yung kanyang tungkod para magkaroon sila ng proof na talagang, makapangyarihan ang ating Diyos. Pero tayo is matitigas ang ulo. Nangangailangan tayo, sasabihin natin, "Oh, sumasampalataya ako sa ating Panginoong Diyos. Nagdarasal naman ako, bakit hindi ko naman nakukuha?" Yun po, yung sinasabi ngang nagmamadali. Kumbaga nga po sa pila, sa likod ka muna kasi baka may mas nangangailangan sa iyong hinihingi. Kasi ang, sa ating paghingi, siyempre, ah, sasabihin, "Oh, nanalangin ako, hiningi ko ito." Hindi nila namamalayan na andiyan na pala, Brother Marlon, nasagot na pala. Pero mayroon pa silang doubt, yung may alinlangan, yun ang nakakasira sa atin, eh. Nangangailangan tayo, pero nagnalangin tayo, hindi naman ano yung ating panalangin, "Ay, sasagutin ba ako nito or hindi?" Yung parang gano'n, karamihan sa atin siyempre nagkakaroon nga ng ano dahil hindi nga natin nakikita ang Panginoong Diyos. Subalit kung tayo po ay talagang nananampalataya sa Kanya, given na po yun, na talagang na-receive na natin. Wala pa siguro sa ating mga kamay kasi kung hindi po natin yun na-receive at tayo po ay, ah, waiting pa is siyempre siguro hindi yun para sa atin, kaya hindi niya binibigay. Kaya kung sa atin yun, siyempre ibibigay niya kaagad-agad yun. Pero kung yun nga hindi hindi para sa, atin, hindi talaga mo yun makakamit. Kaya mas may nangangailangan sa atin. Kaya 'wag daw tayong mawalan ng pag-asa sa ating mga pinapanalangin na makukuha natin na masasagot kasi always may pangako nga ang ating Panginoong Diyos sa atin, eh. Hindi niya tayo papabayaan, sasamahan niya tayo ano man yung ating pagdadaanan. Kasi kung may pagdaanan man tayong mga pagsubok, ito ay binigay niya para tayo ay mapalakas lamang. Kasi kung hindi niya tayo bibigyan ng gano'n, ng mga pagsubok, papaano tayo magiging malakas? Nandun na lang tayo sa isang tabi na, ah lahat naman ihahayain na yung buhay ko, eh. Hindi ko na kailangan ng ating Panginoong Diyos, hindi po sa gano'n. Always, always number one siya na kailangan mo. Nandiyan man ang pamilya mo, oo, pangalawa lang ang pamilya sa atin. Yan lang po yung ating magiging katuwang, pero yung talagang hihingin natin is, ang Panginoon ang number one talaga. Pasalamat, paghingi ng tawad, yun lang po. Nakagawa lang po tayo ng isang pagkakamali or something, bumalik tayo sa Panginoon, magsiluhod tayo at tayo po ay patatawarin. Hindi naman niya sasabihin, "Nagkasala ka, hindi ka na makakatungtong sa simbahan ko, hindi ka na puwedeng manalig." Hindi po. Kasi the more na hihingi ka sa kanya ng tawad is papatawarin ka and much more, talagang gagabayan ka niya. Kaya 'wag po tayong, ah magdalawang isip na ang ating hinihingi ay hindi mabibigay. Yun po ay maibibigay sa tamang panahon, sabi nga, yun lang po. Amen. Amen and amen. Ano po, thank you so much, Ate Edith, ano. Yun nga yung nabanggit natin, ano, minsan pagka parang ang damdamin natin sobra na yung ating nararanasan, nandiyan na yung sagot, 'no? Kaya nga, tutuklawin ka na, ano po, nandiyan na yung sagot, hindi pa natin makita-kita. Kasi tandaan natin mga kapatid, ano, yung pong paraan ng Panginoon at kanyang kaisipan higit sa atin. Kaya nga minsan, yung pong sagot hindi ayon sa ating pong hinihingi. 'No po? Pero kung titingnan natin ay mas angkop at mas okey yung kanyang sagot kaysa po dun sa atin pong ine-expect. Meron pong mga ganyan mga kapatid, ano, na atin pong magiging karanasan. Ayan, ang pupuwede nating, ma-reflect ngayon. Okey, priority lane, Ate Sara, sige po, go ahead. Pasensya na, Sister Maricar, sunod po kayo. Good morning po ulit. Ah, Tama po yung sabi ni Sister Edith na huwag tayong magdalawang isip Yes, so at, tanging ang, napakalaking pag-asa lang po natin talaga is ang Diyos. Kasi po talagang ang gusto niya is siya ang asahan natin at huwag ang sarili natin. Kasi kung aasahan natin yung sarili natin, talagang
ang bawat isa po sa atin ay may pagkamahina. Wag po nating ipilit ang sarili natin dahil walang mangyayari kung ang sarili natin talaga ang ipipilit natin. Kaya yun po ang lesson learned. Ang Panginoon lamang po ang talagang napakalaking pag-asa ng bawat isa. Yun lamang po. Amen. Amen, Ate Sara. Thank you so much po. Ano, napaka-igi na tayo po'y mapaalala. Sabi nga ang paalala daw ay gamot sa taong nakakalimot. Pinapaalalahanan tayo muli. Sino ba dapat ang pagtiwalaan mo? Yung ating pong Diyos, mga minamahal ko, no? Muli ay sinasariwa sa atin mula sa mga karanasan natin po pinag-aralan kay Moises Aaron, ano po, sa may salita, pinakikita sa atin po ang napakalagang aral at pagtuturo. Okay, Sister Marical, sige po, go ahead. Good morning po mga kapatid. Nais kong papurihan ng ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa awit, praise the Lord, let the earth hear His voice. Kasi po, nawala po kaming net, nawala po na signal Sabi ko, nanalangin na ako, Panginoon Diyos, please help me kasi nawalan na po ng net Ginawa ko po tapos pagka-pray ko po, pumunta po ako din, 2 beses ko pong i-connect po pinatay ko po muna. Tapos sabi ko, magko-closing prayer na po ako ulit, tas wala pa po. Tapos po bigla na lang pong nagka-signal. Kumbaga po nakakatuwa kasi po praise the Lord kasi hindi niya hahayaan na hindi makapakinig ng message. Tapos sabi ko nga, sana kahit pagtatalaga makaabot ako, praise the Lord talaga. Kaya bago magpo-pray po si Elder ay maka-share po ako. Kaya purihin po ang Diyos mga kapatid. Yung kagaya po nun, yung patuloy po tayong makikonnect, itry natin yung sarili natin na sana makakonect ako sa Panginoon araw-araw. Kaya ang ganda po yung sabi dito, Elder, yung sinulat ko nga sa bond paper, yung binasa natin nung nagdalaw po kayo sa amin. Sabi niya sa Panaghoy 3:22 and 23, sabi niya, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi magmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Purihin po ang Diyos, ang sarap po basahin ng pag-ibig ng Panginoon na hindi magwamaliw, yung kanyang habag ay hindi natatapos. Kaya po sa araw-araw po ng ating buhay ay lagi pong sariwa yung kanya pong sinishare sa atin na mga salita niya, at ito po yung nagpapalakas sa atin sa buong maghapon. Ito po yung kumbaga po kahit hindi na tayo mag-load, ayan po, anytime ay kailangan po anytime ay lagi niya pong sinasagot yung ating mga panalangin. God bless us all at isang magandang araw po sa ating lahat. Amen. Amen. And amen. Thank you, Sister Marical, sa iyong sinera na po. Okay, Ate Lita, sige po, go ahead. Hey, good morning po. Ay kagaya po ni Sister Maricalay, ganyan din po yung problema namin dito na maya-maya po nawawala po yung internet at napakalakas po talaga ng hangin at ulan dito sa amin. Akala mo lilipa rin yung aming bubong. Pero salamat sa walang tigil na panalangin ay tunay nga naman na dinidinig tayo ng Panginoon. Ano po, nabalik at ako'y nakahabol kahit medyo huli. Kagabi po kasi ay halos 12 na ako nakatulog. Kasi po hindi po biro itong aking labahin. Isang pamilya ni Giselle, pamilya ko. Ay tunay nga na dati nakakapagkusot-kusot lang ako pero ngayon hindi po pwede na kusot. Talagang ang tulong po ng washing machine ay sumabay pa po na nasira. Sa totoo lang po talaga naman di ko rin tinantanan ng panalangin. Panginoon, gawin mo po itong aking washing machine at yung mga apo ko po ay walang isusuot pag ito po hindi ko nalaban. Ano po kaya panalangin, ayun pa rin po, tinugon pa rin po at ako naman po'y nakayari naman po ng aking mga labahin. Simple, akala natin simple, pero nandun po lagi ang pagtugon ng Diyos sa mga panalangin po natin. Alam niya yung in-need natin, At makapagtaka ka, nung panahon po ng fellowship natin, ay tunay nga napakalakas po talaga. Pero ganun din, nananalangin tayo. Alam niyo po ba nung papunta namin doon ay parang nakapakakalmado. Pero pagdating natin doon sa church ay talaga namang walang tigil ang buhos. Nung pag-uwi, ganun din po, pinatigil. Kumbaga, ang mga anak ng Diyos ay hindi niya hayaan kapag may pagnanais kang talagang makasimba o ay may paggabay po talaga ng Panginoon. Ano po, kaya nga
nung nagtatanungan tayo, nagte-testimonya tayo, isa po yung testimony, sabi, nung kami paalis ay tumigil naman, kaya ang mga kapatid ay nakarating at nakita natin na hanggang labas din ay meron ding mga kapatiran na hindi na rin nakapasok. Kumbaga marami pa rin pong nakarating sa kabila po ng pagsusumungit po ng bagyo nung Sabado ay pero ang mga may pagnanais talaga makatagpo ang Panginoon ay gagawin po ang lahat para makatagpo at ang Panginoon naman po andun yung kanyang paggabay, pag-iingat. Pati nga ang speaker natin nagkaligaw-ligaw pero hindi po pinabayaan na talagang hindi makarating. Ano po at napakaaga pa. Nang dumating po kami doon Elder naandun na po ang ating bisita kaya purihin ng Diyos sapagkat ang kanyang mga anak ay hindi po talaga niya pababayaan. Basta ayun, tawag lang talaga. Prayer po talaga ang ating mga pinakasandata. So, yun lang po. God bless us all po. Amen, amen. Amen. Rita, thank you so much for sharing po, 'no. Naalala ko 'no, yung pong ating pong pinag-uusapan yung encouragement, empowerment. Dito pong, Diyos dito po kay, Moses ano, nang siya po ay ma-disappoint, nang siya po ay magkaroon ng kalungkutan. Naalala ko nung masira yung laptop namin, no, yun po 'no, yung ginagamit natin na, binigay o pinagamit sa akin ng office namin ano po. Napaisip ako, Panginoon, papaano po, bago-bago pa lang kami sa YouTube at ang mangyayari ay meron na kaagad setback po. Pinag-isip ako, Panginoon, pinatitigil niyo po ba yung amin pong live streaming sa YouTube o ano po ang gusto niyong ipaalam, no, ipaabot sa amin? Kami po ba kailangan ng tumigil o kailangan kami magpatuloy? Alam niyo nakatutulong po yung ano 'no, yung kung meron kang napakikinggan. Salamat Ate Edith ano po, at ang, kapurihan at kaluwalhatian ay ibigay natin sa Panginoon. Sabi ni Ate Edith, Brother Marlon, ang kailangan po mapakinggan yung boses po ninyo. Yan ano po, hindi po yung nakikita na litrato. Alam niyo laking tulong po nun mga kapatid ko 'no, napaisip ako na oo nga, tinig ng Panginoon ang dapat mapakinggan. Bakit ka hihinto? Eh, samantalang yung tinig nandun pa rin. Ngayon nung nabanggit yun ni Ate Edith, bigla po yung pong laptop na ginagamit namin, yung pinagpalitan po nitong ginagamit natin ngayon, eh, nagkaroon bigla ng ano, nagkaroon po bigla ng, camera. Sabi ni Kyle, bakit nagkaroon niyan? Eh, wala niyan, kasi sa kanya po galing yung laptop ano po. Eh, bakit ka nagkaroon niyan? Saan nangyari? Anong nangyari diyan? Eh, baka ika naalog-alog. So, nagamit namin ng ilang araw na may kamera hanggang sa mag-shutdown na muli at tuluyan na talagang wala na uling kamera. Ano pong sinasabi sa atin? Despite all the setbacks, despite all the challenges, mga minamahal, despite all the hardships, huwag kang titigil. Opo, mga kapatid ko, huwag kang titigil at pakinggan mo ang pagpapalakas sa iyo ng Diyos. Pakinggan mo ang kanyang tinig nagsasalita sa iyo. Sapagkat kapagka naging, engross ka na lamang po do'n sa iyong nararamdaman, no po, yung sakit, yung hirap, yun na lang lagi ang iyong pinakikiramdaman. Eh, wala ng ibang, ikaw na iniintindi kundi yung kirot na lang na nararamdaman mo. Eh, wala ka pong mapapakinggan na ibang tinig. Gaya po nung sinabi po dito sa ating pong babasahin. Kaya napakaganda yung ating pong binabasa no, yung ating pong mga araw-araw na napakikinggan sa ating pong, ano yung ating pong morning devotional. Gayon din sa ating mga kapatid na nagshi-share. Nabubuksan yung isip natin, napapalawak ang ating pong kaisipan at tayo po'y minumulat sa mga katotohanan na nais iparating sa ating pong Diyos. Yan, thank you so much po sa inyong pong mga pagshi-share ano. Ang oras po natin ay 6:32 samantala binabati natin si Ate Peli Sulenapsi, si Nanay Juanita Kabakungan, at gayon din po Sister Eunice Lim, at gayon din Sister Leonie Gregorio Evangelista, si Tita Lolet kasama rin natin, at ang ating kapatid na Domingo Santiago Ligaya, blessed morning po sa lahat. Yan, at gayon din po ay, eto sabi ni si Tita Gloria Garcia kasama rin po natin, at ang sabi po ni Ate Mary, ay bagaman dito kami kay Mamang may mga, blessing, gulay na nalalanta sa sobrang dami from Baguio, inabutan ng pera si Mamang. Pati ako pinagkalooban, unahin natin ang Panginoon, di ka pababayaan. Si Saki Elder, ginaya ang prayer mo.
pagkalooban mo rin kami na walang pagkalooban mo rin ang mawalang makakain sa kanilang hapagkainan. Thank you, Lord. Ayan, amen. Thank you for sharing, Ate Mary. Amen and amen. Ayan. Bye-bye po at shalom and miss pa mga kapatid. Thank you so much. Ingat po lahat. Bye-bye.